Halos mahulog ang babaeng ito dahil sa mababang asukal sa dugo. Tinulungan siya ng mabait na security guard na kumuha ng matamis na inumin. Ngunit sa susunod na sandali, kumuha ng telepono ang buntis, na may lason, naghihintay na makuha niya ang matamis na tubig. Bigla ring namatay ang Russian ambassador sa South Korea. Gayunpaman, nang malapit nang magtagumpay ang buntis sa pag-alis, isang security guard ang pumasok sa elevator. May isang buntis na bumababa, pigilan mo siya. Agad na nag-away ang dalawang tao sa masikip na elevator. Hindi makuha ng gwardya ang baril kaya kinuha niya ang kutsilyo mula sa sapatos. Isang saksak sa tiyan ng babae, ngunit wala palang laman. Nagpapanggap lang na buntis ang babae. Sa ganoong paraan, nakuha ng babae ang kutsilyo. Ikinasa niya ito para umatake at napatay ang security guard. Ngunit dahil sa pakikialam ng security guard, bumalik ang elevator sa dating party hall. Napilitan ng babae na kunin ang baril at direktang bumaril. Habang lumalaban, siya ay mabilis na nagtago sa ballroom habang nagpapaputok. Pagkatapos ay mabilis na humingi ng pag-atres sa koponan upang hanapin siya. Sa kabilang banda, si kasamahan sa koponan na si Linwood ay nagmamasid mula sa malayo at nagbibigay ng direksyon sa kanya. Lumabas sa hagdanan ng mga tauhan sa sulok ng silid. Kaya sinadya ng babae na basagin ang salamin. Nang maaga ang atensyon ng mga security guard, mabilis siyang umatras sa rutang itinuro ni Linwood. Ang babaeng ito ay si Rebecca, isang assassin agent ng pribadong ahensya ng Panaktik, ng Amerika. Sa pagkakataong ito, sinunod niya ang utos ng ahensya na pumunta sa Seoul, South Korea upang patayin ang ambasador ng Russia sa Korea, si Mika Kapov. Ngunit hindi inakala ni Rebecca na siya rin ay target ng iba. Sa kabilang banda, si Linwood ay nag-oorganisa pa ng sasakyang pang-atres sa labas ng silid. Bigla siyang nakarinig ng katok mula sa isang Koreanong lalaki. Sinabi na ni Linwood ng maraming beses na mali ang pinuntahan niyang silid. Ngunit patuloy pa rin sa pagkatok ang lalaki sa labas. Nangyayong tumayo si Linwood, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki. Nakita niya na kinuha muna nito ang computer, at inilagay sa mataas na lugar bago niya hinarap si Linwood para habulin. Mabilis na sinuntok ng lalaki si Linwood hanggang sa mawalan ng malay sa sahig. Pagkatapos makita ng lalaki ang lokasyon ng evacuation point, agad niyang ginamit ang kanyang daliri para pindutin ang send button para sa retreat signal ni Rebecca. Kasama ang kanyang mga kasamahan, agad siyang nag-impake at nagmadaling pumunta sa target. Pagkatapos, naglagay siya ng bitag gamit ang peking sanggol para harangan ang sasakyan sa kalsada. Ang ruta ng pag-atres ay kailangang pagdaanan. Kaya naman ang mga kasamahan ni Rebecca ay hindi nag-ingat, at nahulog sa kanyang bitag pagkatapos ay nagmaneho ang lalaki patungo sa lugar ng pag-atres at naghintay. Sumakay si Rebecca sa sasakyan ng resulta ng banggaan ay nagdulot ng gasgas sa headlight ng kotse. Napansin ito ni Rebecca kaya bumalik siya at tumakas. Kasabay nito ay hinugot niya ang baril at binaril ang sasakyan ng tunog ng putok ay nakakuha ng atensyon ng mga pulis na nagpapatrolya. Sa Korea walang nagawa kaya nabigo ang lalaki at napilitang magmaneho palayo. Sa katunayan ang lalaki ay walang masamang intensyon kay Rebecca, dahil siya si David, ang ama niya. Ayon sa pampublikong impormasyon, ay namatay 9 na taon na ang nakalipas. Ang ginagawa niya ay gusto lang na umalis si Rebecca sa Cades Organization, pero hindi niya inasahan na mabibigo pa rin ang plano. Sa kabilang banda, ang pinuno ng Cades Organization na si Juno ay nalaman mismo mula kay Oliver, na ang kilos mula sa panig ng Seoul ay may kaunting problema. Kahit patay na si Mika Kapov, nahadlangan ng pag-atres, may nag-ambush sa 3 ahente, swerte na lang at ang lokal na pulis ay hindi. Nagtuklas na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Cades. Nalaman ko na ang organisasyon ni Keres ay nasa negosyo ng intelligence. Ngunit si Juno, bilang isang Amerikano, ay nagbebenta ng impormasyong militar ng mga kaalyado ng Amerika sa ahensya ng intelligence ng Russia. Ang pagpaplano ng pagtatangkang ito ay upang pigilan ang CIA na matuklasan ng hindi inaasahang resulta. Nagkaroon pa rin ng insidente. Naging masama ang mukha ni Juno, at mabilis niyang inutusan ang kanyang anak na magpadala ng tao para hanapin si Rebecca. Si Oliver naman ay medyo naiinggit dahil mas pinapahalagahan ng kanyang ina si Rebecca kaysa sa sarili niya. Pinabagsak niya ang isang eroplanong militar ng Venezuela, at iniisip pa rin ng lahat na depekto sa makina ang dahilan. Kung nag-aalala tayo kay Rebecca, ito ay dahil siya ang pinakamahalagang ari-arian sa organisasyong ito. Pagkatapos,
Tinanong ulit ni Juno kung naimbestigahan na kung sino ang gumagawa ng kaguluhan sa likod. Uminiling si Oliver at sinabing wala pa silang tiyak na ebidensya sa ngayon. Ang alam lang nila ay nag-iisa ang kalaban at tila alam nito ang lahat ng kanilang ginagawa. Nanlamig ang tingin ni Juno at sinabihan ng anak na walang anuman ang halaga, dapat niyang patayin ang taong ito. Kasabay nito, mahusay na inalis ni David ang lahat ng bakas na iniwan niya sa sasakyan. Pagkatapos ay iniwan sa parking lot. Dati nang nangako si David sa kasalukuyan niyang asawa na kung hindi niya maibabalik ang panganay na anak sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makikialam dito. Dahil mahirap nang ang nakatakas si David sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay. At nakapagsimula na ng bagong buhay, hindi pa rin makasakay si David sa tren pauwi. Kaya naman, tinawagan niya ang kasalukuyan niyang asawa na si Yunjo. Nagkasundo tayo na isang beses lang tayong magsasagawa ng panganib. Alam ko, pero kailangan ka niya, anak. Pinapaalalahanan ni Yunjo na kung mahahalata ni Kades na ikaw ay papatayin ka nila at tayong lahat. Mabilis na siniguro ni David sa kanyang asawa na talagang hindi ito mangyayari. Pagkatapos ay inutusan niya si Yunjo na mabilis na mag-impake at pumunta sa ligtas na bahay para magtago. Bukas sumakay ka sa tren at umalis, tandaan mo. Huwag kang mag-iwan ng anumang bagay na maaaring magamit sa pagsubaybay sa lokasyon. Pagkatapos magsalita ay agad niyang ibinaba ang telepono, samantala si Rebecca pagkatapos makatakas ay kusang tumawag kay Juno. Nagtatanong kung ano talaga ang nangyayari, ngunit ibinalik ni Juno ang problema sa kanya. Sa kanyang mga salita ay nagduda pa na si Rebecca ang responsable sa misyon. Nagbunyag ng impormasyon na humantong sa pag-atres ng grupo. Ang mga salitang ito ni Juno ay agad na labis na nakasakit kay Rebecca. Dahil sa mga sumunod na taon mula nang mawala ang kanyang ama. Itinuring niya si Juno, ang taong pinakamabait sa kanya, na parang bagong kamag-anak, ngunit ngayon ay pinagdudahan ng taong pinagkakatiwalaan niya ng husto. Si Rebecca, na bahagyang nanginginig ang boses, ay nagsabing hindi niya kailanman gagawin iyon. Napagtanto ni Juno na medyo mabigat ang kanyang mga sinabi, kaya mabilis niyang sinabi na si Rebecca ay maaaring maghanap mismo ng nagkakagulo. Kasabay nito, bumalik si David sa sasakyan, isinulat ang eksaktong mga coordinates sa card, at pagkatapos ay diretsong sinira ang salamin ng sasakyan. Agad namang naglabas ng nakabibinging alarma ang kotse. Sa huli, nagtaksi si David papuntang Incheon at nagtungo sa maliit na tindahan ng kanyang matalik na kaibigan na si Young-sik Choi. Siya mismo ang dating tumulong kay David. Naburahin ang mga bakas at gumawa ng bagong pagkakakilanlan. Nang makita ni Young-sik Choi na nag-aalala si David, tinanong niya kung may nangyari ba. Diretsahang sinabi ni David ang kanyang intensyon at umaasa. Natutulungan siya ni Young-sik Choi sa isang pagkakataon pa. Sa loob ng maraming taon, inakala ko pa ring ligtas ang bata. Ngayon ko lang nalaman na para kay Juno ang babae. Ito ay parang hatol na kamatayan. Hindi na ako makakapaghintay pa. Dahil sa determinadong saloobin ni David, pumayag si Young-sik Choi. Gayunpaman, para may handa ang mga papeles, kahit sa pinakamaikling panahon, aabutin pa rin ang 2 araw. Sa kabilang banda, natuklasan ni Rebecca ang piraso ng papel na may nakasulat na mga coordinate na sinadyang iwanan ni David. Agad niyang inutusan si Linwood na sundan ito, at sa oras na iyon, nagsimula na ring maghanda para sa laban si David. Naghihintay kay Rebecca na dumating kasama ang mga tao, mabilis na dumating si Rebecca at ang ilang tao. Sayang, naghanda na pala ng bitag si David ng maaga. Naaakit si Rebecca sa pamilyar na cake sa mesa, nang siya ay naguguluhan kung bakit. Isang malakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw, at agad na nawalan ng 2 miyembro ang kanyang grupo. Tanging siya at si Linwood na lang ang natira nang umakyat sila sa itaas sa bintana. Agad nilang nakita ang likuran ng nagtatakbong salarin. Mabilis silang humabol at naghiwalay para maghanap. Si Linwood ay nauuna at hinarap si David, ngunit hindi pa rin siya katapat ng kalaban. Kaya mabilis siyang pinatumba at nawalan ng malay sa sahig dahil sa tama ng baril. Pagkatapos ay nagpatuloy si David sa plano na akitin ang kalaban na lumusob ng malalim. Sa wakas ay dumating ang sandali ng pagharap sa kanyang anak. Pagpasok pa lang ni Rebecca sa pinto ay nakita niya ang litrato nilang mag-ama. Sa susunod na segundo, ang kanyang buhay na ama ay nakatayo sa harap niya. Si Rebecca, na hindi makapaniwala, ay agad na tinanong si David. Kung hindi naman talaga siya namatay, bakit hindi man lang siya nagtanong tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon? Nakita ni David na ganoon pa rin kaingat si Rebecca kaya mabilis niyang ibinaba ang baril. At sinabing alam niyang kailangan ni Rebecca ng paliwanag.
Ngunit ngayon kailangan ninyong umalis agad. Ngunit patuloy pa rin kinikilos ni Rebecca si David. Napilitan siyang ipaliwanag na lahat ng ginawa niya ay para protektahan siya, ngayon isasakripisyo niya ang anak para makasama niya. Akala ni David na hamupa na ang ugali ng anak niya, ngunit sa susunod na segundo, sinuntok ulit siya ni Rebecca hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Juno at tinanong kung sinadya ba nitong ipadala siya para harapin si David. Nagulat din si Juno. Hindi talaga alam ng lola niya na buhay pa si David. Kung alam niya sana, matagal na sana niya itong ipinapatay. Ngayon, mula sa bibig ni Rebecca, nalaman niyang hindi pa pala patay si David. Agad-agad, nagpadala si Juno ng lihim na mensahe sa isang tao. Sa susunod na segundo, nakita ni Rebecca na may senyales na namang nagigising si David. Kaya agad niyang ibinaba ang telepono. Si David, tungkol sa ginawa ng anak na babae na nagpabagsak sa kanya, ay hindi naman nagalit kahit kaunti. Dahil pagkatapos ng 9 na taon na hindi nagpakita, talagang kasalanan iyon. Lumapit si Rebecca at nakita niyang natanggap na nilinwad ang utos mula kay Juno. Kaya niya ginawa ang ganoong kilos. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Kinabukasan, nagpunta ang mag-ama sa convenience store para bumili ng pagkain. Sinamantala ni Rebecca ang pagkakataon para tanungin ang kanyang ama kung saan niya ito dadalhin. Ang plano ni David ay dalhin muna si Rebecca sa Busan, para kunin ang bagong pasaporte at pagkatapos ay umalis patungo sa ibang bansa, at hindi na kailanman babalik. Si Rebecca, pagkatapos marinig iyon, ay hindi agad pumayag, sadyang nagpahirap kay David at nagdahilan na mag-CR. Sa katunayan, tinawagan niya si Juno sa pangalawang pagkakataon para tanungin kung bakit nito gustong patayin si David. Ang sagot nito ay masyadong mapanganib si David. Maaari mo ba akong ihatid pabalik? Siyempre, laging may lugar para sa iyo dito. Napakagandang marinig iyan, kahit hindi ito totoo. Nakita ni David na masyadong matagal na ang kanyang anak sa banyo. Kaya nagmadali siyang pumasok para tingnan at natuklasan niyang bukas ang bintana ng banyo. Agad siyang nagplano na habulin ito sa sasakyan, ngunit nalaman niyang hindi naman talaga umalis si Rebecca. Gusto lang niyang mag-alala si David. Pagkatapos, nagtungo ang mag-ama sa Busan, ngunit hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong sila ng isang checkpoint ng traffic police. Sa katunayan, nasundan na ni Juno ang lokasyon ng mag-ama. Nagpadala ng mga nasuhol na pulis para harangin sila. Nakita na lang nila na bago pa man makapag-imbestiga ang mga pulis ay mariin ng inutusan sina David at Rebecca na bumaba sa sasakyan. Gayunpaman, hindi sila basta-basta magpapahuli. Nakita na lang na halos sabay silang kumilos ng mabilis at gumamit ng hindi ginamit na puwersa para sutulan ng traffic enforcer, ngunit sa kabutihang palad, napigilan ni David si Rebecca sa oras. Kaya hindi niya napatay ang batang pulis kundi binaril lang sa braso nito. Mabilis na umatras ang mag-ama at pagkatapos ay ninakaw ang isang kotse sa kabilang linya. Matagumpay na nakatakas si David sa pag-ikot sa pamamagitan ng pagmamaneho ng salungat sa daloy ng trapiko. Hindi nagtagal, nalaman ni Juno na bigo na naman ang operasyon. Naging masama ang ekspresyon ng mukha niya, at tila nagtataka si Oliver. Tinatanong niya si David, nakasama ng kanyang ina sa pagtatatag ng organisasyon, kung bakit ngayon ay siya na ang pinaghahanap. Ngunit hindi sinagot ni Juno ang tanong ng kanyang anak. Pagkatapos, nalaman ni Oliver ang kasalukuyang tirahan ni David. Ngunit ang bahay ay nakapangalan sa isang babaeng nagngangalang Yoonjo, na anak ng isang sikat na negosyante. Nagmamay-ari ng isang kumpanya ng transportasyon sa Seoul 7 taon na ang nakalipas. Si Yoonjo ay ikinasal sa isang lalaking nagngangalang Jong Tae-ho. Agad na napagtanto ni Juno na ito ang pekeng pagkakakilanlan ni David. Upang alisin ang malaking banta na ito, nilapitan ni Juno ang isang profesional na mamamatay tao na Koreano na may palayaw na gun. Kinuha niya ito sa mataas na halaga upang hanapin at patayin si David. Samantala, hindi rin naman tanga si David na madaling masusundan. Posibleng mayroong especially iya sa tabi niya. Dinala niya si Rebecca sa lihim na tindahan ng isang kaibigan at nilinlang siyang uminom ng rice wine na may halong pampatulog. Nang mahimbing na natulog si Rebecca, hinanap ni David ang gamit niya at nahanap ang telepono na ginamit ni Rebecca para makipag-ugnayan kay Juno. Kasabay nito, dumating si Juno sa sangay ng Seoul. Hindi pa nagtatagal, aktibong naghanap si Kongresista Dawson. Sa simula, gusto niyang makipagkita at makipag-usap sa sugo ng Russia. Ngunit pinaslang ang kabilang panig bago pa sila nagkita.
Nakipag-ugnayan siya sa ahensya ng seguridad ng Russia para magbigay ng impormasyon. Mahalagang impormasyon mula sa Amerika. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Hindi alam ni Dawson na ang utak ay nasa harap mismo niya. Kalmadong nagsinungaling si Juno na kung mayroon siyang mahalagang impormasyon, agad niya itong iuulat. Kaya hindi siya pinaghihinalaan ni Dawson. Nang dumating ang gabi, nagising si Rebecca at napagtanto na ang pag-contact niya kay Juno ay nabunyag na. Inamin niyang tumawag siya kay Juno ng 2 beses. Tinatanong siya ni David kung ano ang sinabi niya. Sinabi ni Rebecca na gusto lang niyang makausap si Juno. Dahil bigla na lang siyang lumitaw nang hindi nagtatanong si David. Sinira ang kanyang relasyon sa organisasyon. At inilagay pa siya sa mapanganib na pakikipagsapalaran na ito. Para saan ba talaga? Agad na sinabi ni David kay Rebecca na lahat ay dahil sa pagmamahal sa kanya. Lahat ng ginawa niya ay para protektahan siya, ngunit hindi iyon ang iniisip ni Rebecca. Ang pagiging ulila ba ay mabuti para sa iyo? Nang makita iyon ni David, ipinaliwanag niya na 9 na taon na ang nakalipas. Siya at ang kanyang koponan ay inupahan upang hanapin si Hugo Maldonado at ang kanyang teroristang organisasyon, ngunit natuklasan nila ang mga detalye ni David at lumabas si Rebecca sa computer ng teroristang organisasyon. Ang organisasyong ito ay napakabagsik at hindi kailanman nagpapalampas ng anumang target. Gagamit sila ng lahat ng paraan para makamit ang kanilang layunin. Hindi pa nakakauwi si David para hanapin ang kanyang anak nang lusubin ang kanyang grupo. Lahat ng miyembro maliban sa kanya ay namatay. Nang sinabi ito ni David, namula ang kanyang mga mata at naging paos ang kanyang boses. Alam niyang hindi pa kakawalan ng teroristang organisasyon ang mag-ama. Kaya ang tanging paraan na napili niya ay magpanggap na patay para kay Rebecca. Maaaring lumaki siya ng ligtas ngunit sa katotohanan. Ang desisyong ito ay nagdulot din ng matinding paghihirap kay David. Naaalala niya ang kanyang anak araw-araw at hindi talaga siya nakawala. Kaya pagkatapos ng 9 na taon, isinakripisyo niya ang kanyang pagkakakilanlan upang magpakita sa harap ni Rebecca ngunit sa sandaling iyon, tinawagan ni Yunjo si David. Sinabing may 2 lalaking sumusunod sa kanya. Pinayuhan siya ni David na magtago at pupuntahan niya ito agad. Iyon ba ay isang babae? Iyon ang asawa ng ama. Ayaw ni David na isama si Rebecca sa panganib, pero gusto pa rin niyang samahan ang kanyang ama papunta sa istasyon ng tren. Sa oras na iyon, marami na sa mga tauhan ni Juno ang naruroon. Naghihintay na lang sila na si David mismo ang pumasok sa bitag. Pagkatapos ni David na harapin ang ilang kalaban, inudyukan niya ang iba pa papunta sa ligtas na daanan para bigyan si Yunjo ng oras na makasakay sa tren. Sa ganoong paraan, patuloy na hinarap ng mag-ama ang mga kalaban, at mabilis silang pinatay. Nang bumaba si David sa hagdan, nakasalubong niya si Gunn na kakadating lang. Agad siyang sinugod ng kalaban. Hindi nakaiwas si David at tinamaan siya sa tiyan bago siya naitulak pababa sa hagdan. Sa aktong dumating si Rebecca para tumulong. Pagkatapos ay sumakay silang 2 sa barko at nakilala si Yunjo. Ngunit labis na nasaktan si Rebecca nang matuklasan na mayroon pang isang maliit na anak si David. Sa mga nakaraang taon ay pinabayaan siya ngunit ibinigay ang lahat ng pagmamahal sa isa pang anak. Ang kaisipang ito ay agad na nagdulot ng galit at selos kay Rebecca. Nang malakas habang si David naman ay nagmamadaling tumawag kay Yung Shik Choi at sinabing kailangan niya ng pekeng pasaporte. Sa lalong madaling panahon, pinakiusapan din ni David na ipadala ang mga gamit. Dahil hindi niya ito personal na makukuha kaya pumayag siya at itinala ang oras at lugar. At ididikit sa kabilang bahagi ng computer si Rebecca nang malaman niyang 7 taong gulang na ang bata, lalo siyang nagalit. Ang sabi niya, maganda pakinggan na nami-miss niya ang anak niya araw-araw. Ngunit ang resulta, pagkatapos lang ng 2 taon ng pagpapanggap na patay, ay nag-asawa ulit at nagkaanak na siya. Kaya nang harapin niya si Yunjo. Malinaw na may pagkamuhi si Rebecca sa kanyang pananalita. Sinubukan ni Yunjo na pakalmayan ang lahat, ngunit laging malamig ang reaksyon ni Rebecca. Pinalitan mo ako at ang namatay kong ina ng isang replika. Wala akong pinalitan kahit sino sa Korea. Sinubukan na namin ang lahat para hanapin si Rebecca. Ayaw na niyang marinig pa si David. Sinabihan niya si David na mag-isip ng paraan para makatakas dahil sa ugali ni Juno. Siguradong magpapadala siya ng tao para harangin sila sa susunod na yugto. Sa katunayan, tama nga, nagpadala si Juno ng isang grupo, kasama na ang mga propesyonal na mamamatay tao, papunta sa susunod na yugto. Gayunpaman, may sariling plano si David. Anabangan niya ang tamang oras para hilahin ang emergency stop button,
Pagkatapos ay maagang ibinaba ang lahat mula sa tren at tumakas. Bago pa man makarating ang mga tauhan ni Juno at makatanggap ng balita. Batay sa mapa, hinulaan ni Juno na gusto nilang pumunta sa kalapit na istasyon ng trap para umatras. Kaya agad siyang nag-utos kay Gun na habulin sila. Sa oras na iyon, talagang nakahinto si David sa isang trap papuntang Busan. At nakiusap sa driver na isabay sila ng kaunti, ngunit hindi nagtagal ay naabutan sila ni Gun at ng kanyang mga tauhan. Nang makita niya ang may dugong marka ng kamay sa likod ng trap, agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na pigilan ang sasakyan. Ngunit nang buksan nila, wala talagang tao sa loob. Ito ay isang bakas na sadyang ginawa para linlangin sila. At tuluyan nang nakarating ang grupo ni David sa isang ligtas na bahay sa Busan. Sa kabilang banda, nilapitan ni Dawson si Juno at binigyan siya ng isang dokumento. Naglalaman ito ng litrato ni Oliver at ng isang kaklase. Sinabi ni Dawson kay Juno na ang lalaking kasama ng kanyang anak ay isang ahente ng CIA. Siya ay sinanay sa Amerika at ang pamilya niya ay may ari-arian sa Gangnam District. Ngunit ilang panahon na ang nakalipas, siya ay pinatay sa Amerika. Alam ko na ang anak mo ay may malapit na kaugnayan sa isang ahente ng CIA. At may tinatago ka. Malinaw, Dawson. Naghinala na si Oliver ay may kinalaman sa pagpatay sa lalaking ito. Sinabi ni Dawson na sinimulan na ring bantayan ng CIA si Oliver. Nagpanggap si Juno na natatakot at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Iminungkahi ni Dawson kay Juno na payagan siyang kausapin si Oliver. Pagkaalis ni Dawson, agad na pinuntahan ni Juno ang kanyang walang kwentang anak. Lumalabas na siya talaga ang pumatay sa lalaking iyon. Ang kaunting kapabayaan ni Oliver ay maaaring maging dahilan upang mahuli tayo ng CIA. Ngunit hindi dahil sa napagkasundoan natin ang embahador ng Russia kaya nagagalit si Oliver. Nagbebenta ng impormasyon sa mga Ruso para kahit buwagin ang organisasyon ay hindi niya kasalanan. Gayunpaman, pagkatapos ay nag-alok si Oliver na siya na mismo ang aayos nito. Ayaw niyang habang buhay na mabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Kasabay nito, sinundan ni Gun ang mga pahiwatig at nakarating sa tindahan ni Yung Shik Choi. Agad silang nagkaroon ng matinding labanan. Ngunit si Yung Shik Choi ay dating nasugatan at nagretiro na. Talagang hindi niya kalaban si Gun. Kahit na napakatigas ng ulo ni Yung Shik Choi, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sabihin ang kinaroroonan ni David. Ngunit ang tala na idinikit niya sa computer ay nagbigay pa rin ng bagong pahiwatig kay Gun. Agad siyang tumawag kay Juno at sinabing si David ay nasa Busan. At mukhang makikipagkita siya sa kontak niya ngayong gabi, para kunin ang pasaporte at umalis ng South Korea. Nag-isip sandali si Juno, at nagpa siya na bigyan ng pagkakataon na magsanay ang kanyang anak. Magpapadala siya ng kanyang anak at isa pang grupo para tumulong. Hiningi rin ni Gun na protektahan nito ang kanyang anak. Bumalik tayo kay Rebecca pagkatapos ng isang araw na hindi maganda ang pagsasama. Sa wakas ay sumabog siya. Sinisi niya si David na isang makasarili. Dahil sinabi nito na ang pag-iwan sa kanya noong una ay para protektahan siya. Ngunit pagtalikod lang ay nagkaroon ng isa pang anak na babae. At ibinigay ang lahat ng pagmamahal ng isang ama dito. Gustong magpaliwanag ni David ngunit wala nang masyadong oras. Kailangan nilang kunin ang mga pasaporte at umalis sa South Korea. Sa lalong madaling panahon kaya't sinabi lang niya ng paumanhin at nagmadaling umalis. Patungo sa tagpuan para kunin ang mga pasaporte kasabay nito. Matagal na nag-isip si Juno at sa wakas ay kusang lumapit. Kay Dawson, inilapag ang mga dokumento ni Rebecca sa harap nito. At sinabing ito ang pumatay sa sugo ng Russia. Kasama ang lahat ng ebidensya na umalis na ang dating miyembro ng organisasyon. Lumabas ang kanyang ama at tinulungan siyang makatakas. Sinabi rin ni Juno na hindi nila alam ng kanyang anak ang tungkol sa ahente ng CIA na pinatay. Hindi na nagtanong si Dawson, tila naniwala na sa kanya. Sa kabilang banda, dumating si David sa tagpuan ngunit hindi niya makontak si Yung Shik Choi. Mayroon siyang masamang kutob sa kanyang kalooban. Nang akala niya ay aalis na siya, nakita niya ang mga tauhan ni Juno. Na lumitaw sa gitna ng mga tao, nakita niyang may mga kalaban sa harapan at likuran. Kaya napilitan siyang magtago sa isang maliit na eskinita, subalit lahat ng kilos niya ay nakita ni Gun. Mula sa itaas, ngunit ayaw pa siyang agapan ni Gun. At sinadya niyang hayaang umuwi muna si David bago sila hulihin lahat. Pagdating ni David sa bahay, hindi na niya naabutan pang makapaghanda ng birthday cake para sa kanyang munting anak na babae. Nagmadali ang lahat na magligpit ng gamit at tumakbo patungo sa daungan. Mabilis na nalaman ni Gun na wala na sina David at ang pamilya niya. Sa bahay kaya't agad niyang dinala ang kanyang mga tauhan sa daungan.
Sa simula, gustong pumunta ni David sa pier at tumakas sa dagat para magtago. Ngunit bago pa man sila makalipad, naabutan na sila ng kalaban sa daungan. Sa puntong ito, huli na para umalis, kaya sinabi niya kay Yunjo na mabilis na isama ang anak na babae para magtago, habang siya at si Rebecca ay magtutulungan para pigilan ang mga kalaban. Si Rebecca ang unang kumilos para bigyan si David ng oras para gumawa ng bomba. Pagkatapos nito, kinumpyut ni David ang oras at umatras kasama ang kanyang anak. Nang habang hinahabol pa ng kalaban ay tinalsik sa ere ng mga sumabog na drum ng langis. Ngunit may iilan pa ring hindi naapektuhan kaya inutusan ni Gunn na maghati-hati sa iba't ibang direksyon. Siya na ang bahala kay David habang si Oliver naman ang bahala kay Rebecca. Sa gayon ay muling nagkaharap si David at Gunn, nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa. Ngunit sa susunod na segundo ay nabalot ng lubid ang paa ni David. Samantalang sinamantala naman iyon ni Gunn para ibaba ang angkla sa tubig. Ang resulta ay naipit si David, mas maganda naman ang sitwasyon ni Rebecca. Si Oliver ay salita lang ang ginawa, sa katotohanan ay hindi niya ito kayang labanan. Siya ay pinaglaruan ni Rebecca gamit ang baril hanggang sa siya ay umikot-ikot. Sa huli, naubusan ng bala si Oliver kaya nagmadali siyang tumakas. Habang si Rebecca naman ay kalmadong humabol, ngunit hindi siya makakatakas. Doon ay hinarang at pinatumba si Oliver ni David. Galit na kinalabit ni David ang baril at itinutok sa kanya, kaya sa takot ay ibinunyag ni Oliver ang nakaraan ng kanyang ina. 9 na taon na ang nakalipas, ang insidente sa Pilipinas ay kasalanan ng aking ina. Para kay David na galit, nagmadali siyang ipaliwanag na si Juno ang nagtaksil kay David kay Maldonado at nagbigay pa ng impormasyon tungkol sa record ni David. At ang kanyang pamilya ay may malinaw na layunin na alisin si David upang mag-isa niyang hawakan ang kapangyarihan ng organisasyon. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Juno ng tawag mula sa kanyang anak. Ngunit si David ang kausap niya, kinuha mo ang aking anak sa buhay ko. Ngayon ay si David naman ang magbabayad sa kanya. Kinabukasan, ipinadala ang mga tauhan ni Juno upang linisin ang bangkay. Sa kabutihang palad, buhay pa si Gunn, at labis na nagalit si Juno. Nag-utos sa kanyang mga tauhan na hanapin si David. Ang focus ng investigasyon ay nasa mga biyenan niya. Ngunit iniulat ng mga tauhan na mayroong nagtatanggol sa matandang mag-asawa. Kaya pansamantalang hindi makuha ang tiyak na impormasyon. Noong panahong iyon, naghapunan sina David at ang iba pa kasama ang mga biyenan niya. Kahit hindi masyadong gusto ng biyenan ang manugang na ito. Ngunit dahil mahal ng kanyang anak si David, napilitan siyang tanggapin ito. Pagkatapos ng ilang sandali, si David ay nagsimulang humingi ng tulong sa kanyang biyenan. Kailangan niya ng isang hindi opisyal na visa at isang ligtas na daanan para makapasok. Ang Japan kasama ang buong pamilya ng biyenan ko. Kailangan nilang sumakay sa kargamento papuntang Fukuoka sa loob ng 2 araw. Tanging iyon lang ang makasisiguro sa kaligtasan ng lahat. Galit na galit sana ang biyenan ko pero dahil sa respeto sa kanyang anak ay pumayag siyang tumulong. Inaayos ang lahat habang si Juno naman ay labis na nag-aalala para sa kanyang anak. Kaya't nag-alok siya ng isang kasunduan. Basta't papatawarin lang ni David ang kanyang anak, palalampasin niya si David at ang pamilya nito. Lumipat ang eksena kay Dawson. Sa totoo lang, hindi rin siya naniwala sa sinabi ni Juno. Malinaw na si Rebecca ang piyesang itinulak ng babae para maging kasalanan. Si Juno ay dating estudyante ko. Ako mismo ang nagturo sa kanya ng mga kasanayan sa pagmamatsyag. May kutob ako na ginagamit niya ang mga natutunan niya para labanan ang sarili niyang bansa. At si David, matapos marinig ang voicemail ni Juno, nagkaroon siya ng ideya sa kanyang isip. Pagkatapos ay lumapit siya kay Oliver na nakakulong, at sinubukang sirain ang relasyon ng mag-ina. Sinabi ni David na sinubukan niyang mag-alok ng kasunduan, gamitin ang buhay niya kapalit ng kaligtasan niya at ng pamilya niya. Ngunit mariing tumanggi si Juno. Pagkatapos magsalita ni David ay ipinatugtog ang na-edit na recording ni Juno. At dinagdagan ng mga salitang nagpapasama kay Oliver, na tunay na naniwala kay David. Kaya sinabi niya kay David na ang kanilang organisasyon ay nagbenta ng impormasyon sa Russia at ang embahador ng Russia ang siyang tagapamagitan ng transaksyon. At si Juno ay nagpadala kay Rebecca upang patayin siya para maiwasan ang pagkalantad nito. Lumabas na ilang sandali bago nito, nagpadala ang siya ng isang ahente na Koreano upang lapitan si Oliver. Dahil nakahanap siya ng totoong ebidensya. Kaya napilitan si Oliver na patayin ang kabilang panig. Nang umaga,
Lubos nang naunawaan ni David ang lahat at ipinaalam din niya ang balitang ito kay Rebecca. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan din ni Congressman Dawson ang bagay na ito. Nasa South Korea siya ngayon. Ibig sabihin, kailangan lang nilang dalawa na ibigay ang kinakailangang ebidensya sa kanya. At tiyak nakikilos ang Amerika para resolbahin si Juno. Kaya naman, nagpa siya sina David at Rebecca na bumalik sa Seoul. Muli, pinayuhan ni David si Yoonjo na isama ang kanilang anak sa pamilya ng mga biyenan papunta sa isang ligtas na lugar, habang sila ni Rebecca ay nagmaneho pabalik sa Seoul sa gabing iyon. Ang una nilang target ay ang assistant ni Dawson. Matapos makahanap ng pagkakataon na kopyahin ang data sa telepono ng assistant, mula doon ay madali nilang nakuha ang kamakailang schedule ni Dawson. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa food street kung saan siya pupunta. Pagdating ni Dawson, direktang tinawagan siya ni David. Sinabing mayroon siyang paraan para pabagsakin si Juno. Kailangan nilang magkita ng pribado para mag-usap. Nag-isip sandali si Dawson bago pumayag. Pagkatapos ay naghanap ng pagkakataon si David para gumawa ng kaguluhan. At matagumpay na nakatakas sa mga security guard para makaharap si Dawson. Pagdating ni David ay agad niyang sinabing kaya niyang magbigay ng ebidensya tungkol sa krimen ni Juno, pero kailangan niya ng immunity para sa sarili niya at sa anak niya. Pinag-isipan ng mabuti ni David at sa huli ay pumayag sa kondisyon niya. Pagkatapos, sinadya ni David na iwan si Oliver sa isang lugar na hindi kalayuan. Hindi ka madaling mapapatawad ng nanay mo. Ang mga sinabi mo sa akin, balang araw malalaman din niya. Malinaw na sinusubukan pa rin ni David na paghiwalayin ang relasyon ng mag-ina. Ang tauhan ni Juno ay nakadiskubre rin na nawalan ng koneksyon si Dawson sa loob ng 1 minuto. At ang lokasyon kung saan ibinalik si Oliver ay malapit sa kalye na iyon. Habang sinasabi pa lang iyon, nakabalik na si Oliver sa organisasyon. Kahit naligtas na nakabalik ang anak, ang maliliit na pakana ni David ay nagdulot pa rin ng kaunting pagdududa kay Juno. Kinabukasan, sinimulan ni na David at Rebecca na bantayan ang mag-ina. Napansin nila na si Juno ay espesyal pang naghanda ng almusal para sa kanyang anak. Ang pagmamahalan ng mag-ina ay tila napakalalim. Ngunit pagkatapos nito, hindi na napigilan ni Juno na itanong kay Oliver kung ano ang sinabi niya kay David. Sa simula ay nag-isip pa si Oliver na magsinungaling, ngunit bilang isang ina, si Juno ang laging nakakaintindi sa kanyang anak, kaya agad niyang nabisto ang kasinungalingan nito. Napilitang magsalita ng totoo si Dr. Oliver. Pagkatapos marinig ang sinabi ng anak, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Juno. Ang sabi niya ay ayos lang, ngunit biglang lumamig ang kanyang kilos. Sa huli, nakita ni na David at Rebecca si Juno na umalis sa apartment ng kanyang anak. Ang susunod nilang kailangang gawin ay may paraan para patuloy na pagdudahan ni Oliver ang kanyang ina. Pagkatapos, sinamantala ng dalawa ang pagkakataon upang makapasok sa surveillance room ng gusali. Binura nila ang recording ng kanilang pagpasok. Kumonekta pa si Rebecca sa signal source sa loob ng gusali. Matagumpay niyang nakuha ang lahat ng surveillance footage. Sa totoong oras, umasa sila sa datos ng pagsubaybay at matagumpay na naiwasan ang mga gwardya para makapasok sa silid ni Oliver. Agad na sinimulan ni David ang pag-install ng kagamitan sa pagsubaybay, habang si Rebecca naman ang nagbabantay. Ngunit hindi nila inaasahan na pagkaalis ni Oliver sandali ay babalik na pala ito. Kailangan nilang pabilisin ang kanilang ginagawa at nagtamo sila ng swerte dahil nakalabas sila sa silid bago pa man buksan ni Oliver ang pinto. Dahil sadyang ginawa ni David na pabaya ang kanyang trabaho, mabilis na natuklasan ni Oliver ang tracking device sa likod ng dingding. Namutla siya at agad na naisip na ang kanyang ina ang nagpadala ng mga tao para mag-install nito. Nakita ulit ni David si Dawson dahil naghihinala siyang may especially iya ni Juno sa tabi ni Dawson. Kaya inalok niya itong maglatag ng patibong para mahikayat ang taong iyon. Agad namang gumawa si Dawson ng isang lihim na panloob na dokumento. Ang nilalaman nito ay mayroong isang lihim na saksi na magsasampa ng kaso laban kay Juno at sa organisasyong KADES. Talagang ang mabilis na ibinunyag ng especially iya ang dokumentong ito kay Juno. Nasaksihan mismo ito ni Dawson at nahulog din si Juno sa patibong ni David. Inakala niyang ang kanyang anak ang mismong saksi na iyon. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang bawat kilos ng kanyang anak. Ngunit sinabi ni Rebecca kay David na hindi pa sapat ang antas na ito para kay Oliver. Para tuluyang ipagkanulo ang kanyang ina, kailangan nilang samantalahin ang kahinaan ng pag-iisip nito. Si Oliver ay mahiyain, mahina, at takot mamatay.
Ang puntong ito ay lubos na mapagsasamantalahan ng dalawa, hanggat maparamdam nila kay Oliver na gusto siyang patayin ng kanyang ina. Tiyak na tatakbo siyang maghanap kay Dawson. Hindi nagpaliban ang dalawa, nang ihatid ng security guard si Oliver pauwi sa gabi. Hindi nila nakalimutang magpadala ng mensahe para i-report ang trabaho kay Juno. Ngunit sa paningin ni Oliver, iba ang kahulugan nito. Halos inakala niyang gusto siyang saktan ng kanyang ina. Kaya nagmadali siyang kumuha ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahang makita ang kanyang ina sa loob ng bahay. Sinabi ni Juno na mayroon siyang regalo para sa kanya, binuksan ni Hoy ang kahon at nakakita ng isang set ng pana at palaso sa loob. Babalik ako ngayong gabi. Ano? Ang organisasyon at lahat ng bagay dito ay hindi angkop para sa iyo. Ngunit ayaw ni Oliver na maramdaman niyang nagdusi siya ng husto dahil sa organisasyon. Paano mo masasabing basta na lang siyang paalisin? Si Oliver ay naghihintay pa para mana ang negosyo ng organisasyon. Talagang hindi niya matatanggap na umalis na lang ng ganoon. Ngunit sinabi ni Juno na kinausap niya ang kanyang dating asawa noong araw. At napag-usapan na sasama si Oliver sa kanyang ama para magtrabaho. Ang resulta, mas lalong nagrebelde si Oliver. Kinuha pa niya ang susi ng kotse at nagalit na umalis. Mabilis na nagpadala si Juno ng mga tao para bantayan ang kanyang anak upang maiwasan ang anumang aberya. Nang malaman ni Rebecca ang balitang ito, agad niya itong ipinaalam kay David. Na magsisimula na ang aksyon at pagkatapos ay agad na pinatulog ni David ang security guard. At siya mismo ang nagmaneho para habulin ang sasakyan ni Oliver. Pagkatapos nito, sumali rin si Rebecca sa paghahabol. Nagkaisa silang dalawa para unti-unting itulak si Oliver patungo sa ruta na matagal na nilang pinlano. Nang makita niyang oras na, hindi na hinabol ni David ang sasakyan. Sa halip, ginamit niya ang kagamitang inihanda niya, nang maaga upang malayo ang patayin ang supply ng kuryente ng sasakyan ni Oliver. Pagbaba ni Oliver sa sasakyan, agad na pinasabog ni David ang bomba. Lalo pang naging sigurado si Oliver sa nakita niyang iyon na gusto siyang ipahamak ng kanyang ina. Pagkatapos, nagmadali siyang tumawag kay Dawson, at pumayag na makipagtulungan sa lahat ng investigasyon. Sumang-ayon naman si Dawson na magbigay ng immunity at magbigay ng 24 na perpito na proteksyon. Kaya naman, mabilis na sumakay si Oliver sa sasakyan ni Dawson, at pagkatapos ay tumawag si Dawson para ipaalam kay David na, kahit kaunting katotohanan lang ang sabihin ni Oliver, ay sapat na iyon para mapagbintangan nila si Juno at ang organisasyon nito. Hindi na tayo magtatago pa sa madaling panahon. Sa wakas ay magkakasama na tayo bilang isang pamilya. Ngayon ay isang araw na dapat ipagdiwang kumuha rin ng alak ang dalawa para magdiwang. Ngunit mabilis na binanggit ni Rebecca na hindi siya nakapag-aral ng husto. Ang natutunan niya lang ay ang kasanayan sa pagpatay. Gayunpaman, talagang nagustuhan niya ang mga ito. Sinubukan ni David na itama ang sinabi ng kanyang anak na babae na ginawa siyang personal na sandata ni Juno. At sinabing may pagkakataon ka pang bumalik sa tamang landas. Agad na umiling si Rebecca. Sinabi niya na siya mismo ang lumapit sa kanya noon. Lahat ay voluntaryo. Si Juno ay hindi ka pinipilit. Hindi alam ni David kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Ipinapakita ng surveillance screen na papalapit na ang mga tauhan ni Juno. Masyadong marami ang kalaban sa harapan, hindi sila kayang labanan ng dalawa. Nagpasya silang umatras pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila ng daan at nagkita sa tabi ng ilog. Hindi inaasahan, nang akala nilang nakatakas na sila, hinarang ni Gunn at ng kanyang mga tauhan si Rebecca. Nang makarating si David, nadala na ang kanyang anak. Sinubukan ni David na habulin sila gamit ang motorsiklo, ngunit kahit halos mamatay na siya ay hindi pa rin niya sila maabutan. Nangyag kinabukasan, muling nakita ni Rebecca si Juno, ngunit hindi nagtagal ang pagiging mayabang ni Juno. Sinabi ni Rebecca sa kanya, ang anak mo ay pumunta kay Dawson para maging testigo. Kaya hintayin mo na lang na aidmanda ka ng anak mo at makulong. Sa oras na iyon, magkakabuwag na rin ang organisasyong ito. Nagbago ang mukha ni Juno at nagmadaling lumabas para kumpirmahin ang impormasyon. Nang muli siyang pumasok sa silid, naibalik na niya ang dati niyang kalmado na anyo. Sa lahat ng ginawa ni Rebecca, may bahagi rin na dahil sa pagnanais niyang makapaghiganti. Gusto rin niyang maranasan ni Juno ang pakiramdam na nawasak ang pamilya dahil sa ibang tao. Sinabi ko sa kanya ng direkta na sinira ng mag-ama nila ang mamahaling sasakyan ni Oliver. At nagtagumpay akong kumbinsihin siya na ang nanay niya ang gumawa nito. Kaya sinundan ni Oliver si Dawson. Si Juno naman ay walang sinabi at diretsyong inihagis ang susi ng posas.
Ngumisi si Rebecca at binuksan ang posas, siguro dapat puntahan mo na ang malapit ng bumagsak na imperyo mo. Hindi na mahalaga iyon, kailangan lang kita ngayon. Pagkatapos, sinimulan ni Juno na gayahin ang taktika ni David. Gusto niyang maghasik ng hindi pagkakaunawaan kina David at Rebecca. Direkta niyang tinanong si Rebecca, "Nasaan ang bahay mo? Bahay ba iyan ni na David at ng bago niyang asawa? May pwesto ba para sa iyo doon? Samantalang ako, palagi kitang itinuring na parang sarili kong anak." Ang mga salitang ito ay tila nakaapekto kay Rebecca. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong bumalik sa pagiging malamig. Gayunpaman, sa huli ay piniling umalis ni Rebecca kasama si Juno. Sa oras na ito, papunta na ang mga tao ng FBI sa opisina ng organisasyon. Kaya kailangan nilang umalis agad sa South Korea. Pagkatapos sumakay si Rebecca sa sasakyan ni Juno at sumama sa kanila papuntang Incheon para sumakay sa eroplano. Kasabay nito, wala nang ibang magawa si David, kundi ang tumakbo at magmakaawa sa kanyang biyenan para humingi ng tulong. Humingi siya ng ilang mga katulong mula rito, kasama ang lahat ng kagamitan, kasama na ang mga sasakyan at armas. Nang marinig iyon ng biyenan, agad siyang sumagot ng masigla na kaya niya itong tulungan. Ngunit kailangan ding tulungan ni David ang biyenan sa isang bagay. Agad namang pumayag si David nang walang pag-aalinlangan, dahil ngayon, ang pagliligtas sa kanyang anak ang pinakamahalaga, at dahil sa matinding suporta ng kanyang biyenan, nakakuha si David ng maraming espesyal na kagamitan. Mabilis din siyang nakabuo ng isang elite team at pinangunahan ang buong grupo patungo sa kanilang target. Hindi nagtagal, pumasok ang mga puwersa ng FBI sa opisina ng Control Organization. Kinontrol ang lahat ng tao at ang mga dokumento sa loob. Sa kabilang banda, ang convoy ni Juno ay mabilis na nakapasok sa ambush site na inihanda ni David. Pagdating doon, nakita si David na pinuputol ang electrical box at pinapatay ang lahat ng ilaw. Ang trapiko sa bahaging iyon ay huminto. Ang interseksyon ay agad na nagka-traffic, kaya si Juno ay agad na nag-utos na lumipat sa ibang kalsada. Inutusan ni David ang Team 1 na simulan ang misyon. Pagkatapos, isang truck ang muling hamarang sa daan. Napilitan si Juno at ang kanyang mga kasabwat na muling lumiko. Pumasok sila sa isang makitid at ginagawang kalsada ayon sa utos ni David. Lahat ay nagsimulang magsagawa ng pagharang. Agad na napagtanto ni Juno na si David iyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na humanap ng paraan para makalusot sa encirclement. Agad namang hinabol ni David ang mga sasakyan at nagkaroon ng direktang engkwentro. Sa isang iglap, nawalan ng isang sasakyan si Juno. Pagkatapos nito, ang pangalawang sasakyan ay hinarang din ng isang malaking sasakyang pang-industriya. Nang makita na wala ng dadaanan, inutusan na lang ni Juno ang kanyang mga tauhan na lumaban ng buong lakas. Pagkatapos, kusang bumabasikon sa sasakyan para maghanap ng daan. Nang makita iyon ni David, nagmadali siyang humabol, ngunit pagkaalis pa lang ni Kon, biglang sumugod si Rebecca mula sa likuran at inatake sila. Pagkatapos ay muli niyang sinaktan ng todo si Juno. Malinaw na lahat ng iyon ay pag-arte lamang. Si Rebecca ay matagal nang may galit sa matanda. Sa kabilang banda, nagharap muli si David at Gunn sa ikatlong pagkakataon. Sa kasamaang palad, biglang nag-jam ang baril ni David. Ang dalawa ay nagkaroon na lamang ng isang pagkakataon para maglaban ng harapan. Paulit-ulit na umatras si David dahil sa suntok ni Gunn, ngunit mabilis siyang nakahanap ng pagkakataong gumanti. Sinaktan ni David si Gunn gamit ang kadena hanggang sa mapuruhan, pagkatapos ay ibinuwal niya ito sa lupa at sinuntok. Ngunit kahit umabot na sa ganito, hindi pa rin sumuko si Gunn sa paglaban. Napilitan si David na gamitan ng kutsilyo para ipadala siya sa kabilang buhay. Sa huli, nagmadaling bumalik si David sa kanyang anak. Nasa kontrol na ni Rebecca si Juno, ngunit nang makita niyang malapit nang magpaputok ang kanyang ama, bigla siyang nagsalita at nakiusap na huwag na lang patayin si Juno. Si Juno ay isang mahalagang bahagi niya, kaya sa huli, dahil sa pakiusap ng anak, dahan-daang ibinaba ni David ang baril. Pagkatapos, nagmaneho si David para ihatid ang kanyang anak pauwi. Samantala, si Juno naman ay sumakay ng eroplano patungo sa isang bansang walang kasunduan sa extradition sa Amerika. Kahit na bumagsak na ang organisasyon, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Juno. Nakagawa pa rin siya ng bagong organisasyon. Pagkatapos ay nagkasama ulit sina David, Rebecca, Yoonju, at ang maliit na anak na babae. Sa simula, inakala nilang ito na ang simula ng isang masayang buhay. Ngunit hindi inaasahan, kabaligtaran ang naging resulta. Isang gabi,
nagpunta ang buong pamilya sa isang restaurant para maghapunan. Magkasamang pumasok sina Yoonju at Rebecca sa banyo. Ngunit hindi na sila bumalik. Nakaramdam ng hindi maganda si David. Nagmadali siyang pumunta para tingnan ang sitwasyon at natuklasan niyang may malalim na hiwa sa leeg ang kanyang asawa. Walang tigil ang pagdurugo, ngunit hindi makita si Rebecca kahit saan. Agad na labis na nagdusi si David habang pinipigilan ang pagdurugo. Tinanong niya ang kanyang asawa kung si Rebecca ba ang gumawa nito. Ngunit sa oras na iyon, hindi na nakapagsalita si Yoonju. Galit na sinigawan ni David ang pangalan ni Rebecca. Pansamantalang nagtatapos ang kwento dito. Ang nangyari ay tila isang malaking gulo. Lalo pang gumugulo ang sitwasyon, at maraming mga butas ang hindi pa nalulutas ng manunulat. Ang pagkamatay ni Yoonju ay tiyak na isang malaking pagbabago. Si Rebecca naman ay naglaho. Siya ba talaga ang pumatay kay Yoonju o na-frame lang ng iba? Kung siya ang pumatay, marahil ay lubos siyang nagagalit. Kinasusuklaman ang bagong buhay ng kanyang ama, o baka naman may ibinulong si Juno sa kanya, na nagparamdam sa kanya na kaya lang siyang makalaya, kung sisirain niya ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Kung siya ay natrap, malamang si Juno ang nagplano nito. Tumakas siya pero hindi pa lumalayo, gusto niyang magkaharap talaga ang mag-ama David, para siya ang makinabang sa gitna. At si David, pagkatapos mawala si Yoonju, tiyak na mababaliw sa paghahanap kay Rebecca. Pero pag nahanap niya, maghihiganti ba siya? At muli niyang sinubukang ibalik ang kanyang anak. Sa madaling salita, kung magkakaroon ng Season 2, mas magiging malupit ang mga pangyayari. Ang tiwala sa pagitan ng mag-ama ay tuluyang masisira. Si Juno ay magkakalat ng kaguluhan mula sa dilim, bawat isa ay kailangang pumili sa pagitan ng paghihiganti at kaligtasan. Hanggang dito na lang ang pelikula ngayon. Salamat sa inyo sa panonood ng buong video namin. Paalam at magkita-kita tayong muli.